Ano yan? Sinilip ni Lance ang laptop ni Mika. Agad siyang umayos sa pagtayo at sinara ang device. Nanonood ka ba ng bastos na palabas during office hours? Tanong nito. Sino? Ako? Hindi Tanggi niya sabay pakita ng laptop. Kay drama yan, anong bastos dyan? Wala naman palang mali. Ba't mo tinatago? Baka kasi sumbong mo ko kay Papa. Magkasundo kayo nun Alam ko, isa ka rin sa mga taong gustong magpabango sa kanya. Malisyosang sabi niya sa binata. Mas matanda ito kay Mika ng 5 taon. Hindi malayo ang agwat na edad nila, pero ang mga achievement nito, higit pa sa kaya niyang gawin sa panaginip. Graduate na summa cum laude. May leadership, golden medal award, at best thesis sa buong batch nila. Naiiba si Lance. Kaya hindi na nakakapagtaka na agad itong na-hire bilang kanang kamay ng kanyang ama sa opisina. The best is reserved only for the best. Ako, sip-sip sa papa mo. Sabihin mo nga sa akin kung anong pwede ko makuha sa kanya. Komportable na ako sa posisyon ko ngayon. Hindi mo alam kung ilan ang sweldo ko. But I'll give you a hint. Kaya kitang bilan ng kotse sa loob lang ng 2 buwan kong sahod. Saad ni Lance. Natutop ni Mika ang bibig. Tapos ang sweldo ko bilang intern ni Papa, kasya lang pang samgyupsal namin ng friends ko. Mukhang mahilig ka sa mga Korean na produkto. Series, pananamit, tapos ngayon pagkain. Pagpansin nito. Yes naman. Do you wish to be married to a Korean man? May mga kasosyo si Papa mo na Korean nationals. Ako rin, may kakilala. Irereto kita sa kanila. Hindi na. Hindi ako ganun ka-obsess sa mga Koreano. Sadyang fan lang ako. Hilaw siyang umiti kay Lance. Alam mo namang hindi papayag si Papa, kahit pa sa'yo manggaling ang reto. Tanggap na ni Mika na kung ikakasal man siya sa hinaharap, malaki ang tsansa na arranged marriage ito. Only child siya sa kanilang pamilya. Lahat ng kilos niya nakaayon sa kung ano ang tingin nila'y mabuti para sa kanya. Lumala pa ang pagiging controlling ng kanyang ama nang pumanaw ang kanyang ina. Kahit ang mga kaibigan niya dapat aprobado ng kanyang papa bago makatapak sa kanilang tahanan. Hindi makikialam ang papa mo kapag tungkol na sa usapang pagmamahal. Sambit ni Lance. 22 ka na, di ba? Mukhang sa kanya nito balak i-google ang 15 minutes break nito sa meeting. Sumulyap si Mika sa conference hall at nakita ang amang nakikipagtawanan sa mga empleyado. Yup, 22, NBSB, never been kissed, never been touched. Pagka-graduate ko, dito agad napunta. Pahayag niya sabay nguso kay Lance. Ikaw, wala ka bang balak mag-asawa? Magpapaalipin ka ba sa opisinang to habang buhay? Marami mga mababait na babae dyan. Hindi issue kung sino. Ayoko lang madaliin kung kailan ako magpapakasal. May girlfriend ka na? Wala pa. May kipag-date ako sa susunod na linggo. Para matigil na rin si papa mo na ipagsigawan sa lahat na single ako tuwing may event. Natawa naman si Mika. Paraan lang ni Papa yan para magpalakas sa iba pang negosyante. Mag-iingat ka. Kung hindi, magiging free advertisement yung love life mo para sa amin. Alalahanin mo yung sarili mo. Kaya ko siyang tanggihan, ikaw walang choice. Lance, come here! Tawag ng papa niya mula sa harapan. Agad namang kumilos si Lance. Pinagmasdan na lamang ni Mika ang malalapad nitong likod habang paalis. Hindi pa rin kumukupas ang nag-uumapaw na sex appeal ni Lance. Sa suot na suit and tie, nagiging doble ang kagwapuhan nito. Hindi man ito Koreano, pero ito ang unang lalaki sa personal na gusto niyang gawing bida sa palabas. Nung matapos ang meeting ng kanyang ama, sabay silang pumunta sa isang mamahaling restaurant. Anong pinag-usapan niyo ni Lance kanina, Mika? Untag ng kanyang ama. Tungkol lang po sa work pa. Alam niyo naman yung sekretary niyo. He is like a young version of you. Sigurado kang hindi ko siya kuya pa. He could be your illegitimate child. Loko kang bata ka. You have to quit watching so many dramas. Ang dami mong natututunan na puro namang kabalbalan. If I really perform that well, magiging
Only daughter ka kaya namin ng mama mo? You're so silly. Sagot ng kanyang ama sabay irap. Well, iba naman ako at iba rin si Lance. Huwag mo na ipilit. Halata namang ginagalit mo lang ang papa mo. What do you want to eat, sir? Tanong ni Lance. I want something light, iho. Masakit ang tiyan ko ngayon. Hinihintay ni Mika na makaalis si Lance para asikasuhin ang kanilang order bago siya nagtanong sa ama. Masakit ang tiyan mo pa? Di ka ba natunawan o constipated ka? Nakakahiya ka talagang bata ka. Kailangan mo ba talagang sabihin yan? You don't have to worry. Nagpabili na ako ng gamot kanina. Anyway, I want to ask your opinion about something. Excited na tong sabi. Ano yun pa? Someone reached out to me at gustong ipakilala sila sa anak niyang dalaga. It's serious. Dahil gusto na ng babaeng yun na magkapamilya. He want to set me an accidental encounter between Lance and his daughter. Did you agree? Yes, magiging tulay lang naman ako sa kanila. Ain't it fun? Iniisip ko pa lang na matutuwa na ako para kay Lance. Kasi tignan mo, makakakilala siya ng proper woman. And she should be with someone like Lance. Naging hilaw ang ngiti ni Mika. If that woman deserves the best, siya kaya anong para sa kanya? Ako rin pa, I'm a proper woman. So can I decide kung sino papakasalan ko? What? Sayang ang ganda mo kung mapupunta ka lang sa kahit sino. You need to marry a man who has everything para hindi ka magkulang sa lahat ng bagay. Maybe I can decide that for myself pa. Maybe. Pero mas marunong ako rito so let me handle everything. Hindi ka nga makapagtrabaho na maayos sa opisina. Tapos akala mo talaga makahandle mo yung pagpapakasal mo? Tumahimik na lang si Mika. Dahil alam niyang walang katapusan ng magiging diskusyon. Inayos niya ang buhok sabay tanong. What about Lance pa? Hayaan mo yun. It's good enough for him to find a virtuous wife. Habang buhay siya magsisilbi sa mga boss niya. He's a kind guy na maayos na tagasunod kaysa maging leader. He's certainly not the type of guy that I want for you. Napalunok si Mika at yumuko siya para itago ang lungkot sa mga mata. Imposible na maging manhid siya sa likas na alindog ni Lance. Bilang sekretary, hindi kulang sa attentiveness ang binata. Caring ito at matalas ang memorya. If Lance wants to take care of someone, that someone will definitely feel special about it. I think he's perfect. Alam niya ang kalakaran ng negosyo natin, Papa. May idea na siya sa gagawin kung gugustuhin niya magsimula ng negosyo niya. O hindi. Kung ambisyon niya na maging boss, hindi siya mahihirapan na abutin yon. Sadyang ayaw niya lang gawing komplikado ang buhay niya. Komento ni Mika. That's not enough. See? Walang ambisyon. Walang pangarap. Nanggaling na yan sa bibig mo pero di mo pa rin makita ang problema. This is because mas may alam ako. I can see through every situation at makinig ka nga sa akin. Kumatok si Lance bago pumasok sa pribadong silid. May dala itong appetizer sa maliit na platter. Hinahanda na nila yung orders natin. Nagdala ka pa talaga niyan. You should let the servers do it. Saway ng kanyang papa kay Lance. Maraming tao kaya nagpresenta na akong tumulong. Anyway, let's enjoy it. Hindi nagsalita si Mika. Hinayaan niya ang dalawa na mag-usap patungkol sa trabaho. Matapos ang lunch, bumalik sila ng opisina. Natulog ang kanyang ama sa break room habang nag-aasikaso ng mga papeles si Lance. Kilala mo ba kung sino yung babae? Untag nito. Ha? The one that I will accidentally meet. Kilala mo ba kung sino? Hindi. Nakikinig ka pala sa usapan namin ni Papa kanina? Naturally. Kapag nasa mesang pantatlong tao ka, tapos umalis ang isa, 70% of the time may sasabihin kakaiba yung mga naiwan. Napailing si Mika. Galing mo naman. Saan mo nakuha yung statistics na yan? Sa experience ko, I've been with different people in various settings. Nagbabago man ang purpose ng meeting, ang bihis ng tao o pagkakakilanlan nila, pero certain habits and behavior remains the same. Sorry kung na-disappoint ka, pero di ko kilala kung sino. Huwag mo na lang i-meet. No, gusto ko makilala. Maybe she's great. Kapag nagustuhan ko siya, it will be a win on both sides.
Sa bagay. Yumuko si Mika para basahin ang natitirang papel sa kanyang folder. Kulang pa pala ako ng pirma dito. Alis mo na ako ha. Sure, huwag mo kalimutin yung ballpen mo. Salamat. Sa pagsara ng pinto sa kanyang likod, siya ring pagkawala ng ngiti. Hindi niya alam kung bakit pero nanghihinayang siya kay Lance. Mabait ito sa kanya, kaya naman malakas ang opinion niya na dapat ito ang pinapares sa isang katulad niya at hindi sa kung sino-sino. Ano naman ang laban ko kung pareho silang willing? Para naghahanap lang ako ng issue? Sabi niya sa sarili. Umiling si Mika para burahin ang namumuong idea sa kanyang isipan. Ang potential virtuous wife ni Lance, walang iba kundi ang high school bully ni Mika na si Antoinette. Halos mapahalakak si Mika nang malaman yun dahil para sa kanya. Imposibleng bumait ang mga taong gaya ng babaeng ito. What do you mean virtuous wife? Ang virtuous na siguro dyan yung talampakan niya eh. Sabi niya sa sarili, habang inoobserbahan si Antoinette sa loob ng executive office. Kausap nito ang kanyang ama habang katabi si Lance. Girl, what's with that look? Makakalbo niyan si Lance. May inutos ba siya sa'yo na hindi mo kayang gawin? Pag-uusisa ng kasabahan niya sa trabahong si Geraldine. Wala. Kilala mo ba yung babaeng yan? Yung nasa loob? Yung nakikipag-heart eyes kay Lance? Oh wait, Antoinette Orwell, di ba? Hanapin natin sa Facebook. Lumingon si Lance sa kanilang direksyon. Nagkunwari si Mika na winawalis ang sahig. Oh shoot, nandito! Professor siya sa Westmead University. Paano yun? I don't think professor agad. Baka naman visiting lecturer siya doon. Kailangan mo na ng masteral para maging professor sa university na to, di ba? Tumitirik na naman ang mga mata ni Mika dahil sa inis. Kahit pa hindi professor sa university na yun si Antoinette, mataas pa rin na magiging opinyon ng mga tao dahil mataas ang status na eskwelahang yun. Gayunpaman, hindi mabubura noon ang kasamaan ni Antoinette dati. Paano sila makakasiguro na nagbago na nga ito? Wow, nasa kanya na lahat. Komento ni Geraldine sabay buntong hininga. Lumabas si Lance sa opisina. Mika, wanna go out? Para saan? Bili tayo ng kape at cake. Gustong kumain ni sir. Mabilis na sumunod si Mika. Paraan lang ito ng kanyang papa upang solong kausapin ang bisita sa loob. Wala naman siyang gagawing importante kaya sasamahan niya na lang si Lance. Ikaw Geraldine, anong gusto mong inumin? Iced Americano. Babayaran ko na lang pagdating dito ah. No, I'll treat you. Sabi ni Mika bago sumunod kay Lance. Kumusta si Antoinette? Paano nangyari ang accidental meeting niyo? Natawa ang lalaki sa tanong niya. Nagkasalubong kami ni Antoinette kaninang umaga. It was funny. Magja-jogging lang daw pero naka-full glam. Seryoso? Yup. Flattered ka naman agad. Ang babaw mo. Sinipat siya ng tingin ni Lance. Nawala ng kulay ang mukha niya. Ano? Sinasabi ko lang naman ang totoo. Para kang ewan dyan. She's kind and soft-spoken. Mag-background check ka muna. Panigurado may record yan. Nung high school kami, pangalawang bahay niya ang disciplinarian's office, no? Are you trying to make her look bad? Di ka naman ganyan dati ah. Anong trying to make her look bad? Bad talaga siya. Yun ang totoo. Mukha ba akong sinungaling, Lance? Bully yun! That might be the case before. Tapos ngayon nagbago na siya. Umirap si Mika. Mukha mo nagbago. Puwet mo rin nagbago. Lahat sa'yo magbabago kasi bulag ka. Tama na. Baka marinig ng kung sino dyan ang boses mo. Isipin pa nila inaaway kita kahit di naman. I will not shut up. Anong gusto mong gawin ko? Huwag ko siya entertain para sumaya ka. Napatulala si Mika. Tumango ang binata sa kanya. See? Di mo nga alam kung ano ba talaga ang gusto mo. Tapos dinidiktahan mo ako kung anong dapat kong gawin. Nauna si Lance at hindi na ito umimik pa habang sila'y nasa labas. Pinakiramdaman ni Mika ang binata hanggang sa makaalis sila ng coffee shop. Sorry, di na kita papakialaman. Alam ko na naiinis ka lang kasi nanghihimasok ako. I won't judge anymore, Lance. Kumunot ang noon ng lalaki. Para bang hindi yun ang gusto nitong marinig. Sure, Mika. Thanks. Napailing siya. May mga araw talaga na sadyang hindi maintindihan ang trip ni Lance. Baka wala lang ito sa mood ngayon.
Hindi na nakita muli ni Mika si Antoinette matapos yon. Masyado siyang duwag para tanungin si Lance kung naging sila ba ni Antoinette. Kaya kahit pakatingkati siya na malaman ng totoo, nilunok niya na lang ang kuryosidad. There will be a private party tomorrow evening. Maganda ka na maganda isusuot, Mika. Haharap tayo ng lalaking babagay sa'yo. Sabi ng kanyang papa. Sige po. Dadalhin kaya ng lalaki si Antoinette sa event na yon? Nasagot ang tanong niya sa gabi ng party. Walang dinalang date ang binata. Nilapitan niya ito sa nakipag-toast. Cheers! Nasa si Antoinette, di kayo magkasama. Hindi kami nag-click. May ex-boyfriend siya na binabalik-balikan. I can't handle that stimulation. Masyadong komplikado. Well, sinabi ko naman sa'yo na hindi talaga mabait yun. Thanks for the warning. Bumugas sa kanyang leeg ang paghinga ni Lance. Dahil malakas na ang tugtog, kinailangan nitong bumulong para magkaintindihan sila. May sinabi sa akin ng papa mo. Gusto niya ipakilala sa'yo si Benedict Ochoa. Look on your far left. Nakasuot siya ng royal blue slacks. Wika nito. He's too much of a playboy. Kita mo naman no, 2 babae sa magkabilang balikat. Baka nga may sakit pa yan. Ew! Agad na natawa si Lance. Di ko alam kung ano iniisip niyang papa mo. Ilang saglit pa, isang babae ang lumapit kay Lance. Walang iba kundi ang sexy na sexing si Antoinette. Hi, Lance. You didn't respond to my call. It's nice to find you here. Malambing na sabi nito. Yes. I was busy this past few days. But I do remember naging malinaw ako sa'yo na nakaraan. I don't want to endure trouble for your sake. Alam mo na dapat na hindi ka ganun ka-importante sa akin. We should let this go. Nahigit ni Mika ang paghinga. May pagkamalupit talaga si Lance. Kung siya si Antoinette, hindi na siya maghahabol pa. You're just jealous. I understand. Ngayong gabi, maintindihan mo rin ang nararamdaman ko. Tanging ani Antoinette bago umalis. Kinilabutan si Mika. Ano raw? Huy, baka ipakulam ka nun ah. Stop being silly. Tara na. Sinimula mo na yung alak. Kumain ka na ba ng hapunan? You have to pad your stomach first. Dahil kung hindi, mas lalakas ang tama ng alak sa'yo. Napangiti siya. Wala yun. Malakas akong uminom. Hindi nalalasing agad. Alright. Ilang saglit pa, nangyari ang kinatatakutan ni Mika. Nasa harap niya si Benedict at ang papa nito. Habang siya naman ay nasa likod ng sarili niyang ama. Katabi si Lance. So, here's Michaela Davis, my one and only daughter. Pagpapakilala ng kanyang papa. Ito si Benedict, bunso namin sa bahay. Good evening, Tito. Good evening, pretty girl. Sabi ng binata. Lumipat ang mga mata nila sa kanya. Hinihintay na sumagot siya sa pagbating yon. Hilaw nang umiti si Mika. Hi. Mas dry pa yung sagot mo kaysa sa carpet namin. Pintas ni Benedict. Kumunot ang kanyang noo. Hindi ako nahihirapan mag-compliment ng tao kung may kaaya-aya talaga silang katangian. Na kung wala naman, di ako plastic. I like your time. Pakipot na virgin. Tumahimik ang kanilang mesa. Hindi na sumagot si Mika at mas piniling tignan ng ama. Is this the best for me? Ito na talaga yun? Wala nang iba? Tanong niya sa sarili. This is so unfair. Mukhang hindi pa develop ang utak ng lalaking yan. Sabi ni Lance nung sila na lang ang nasa mesa. Ganun ba dapat kumausap ng tao? If yes, mas happy ako kung mga animal na lang yung kakausapin ko. Bastos siya eh. Di lahat ng lalaki ganun. Di nga, pero lalaki pa rin. So how would I know who's good and who's bad? Asar na sabi niya sa bayboga ng hangin. Masasaya pa ako kung sa'yo ako may kakasal at hindi kung kani-kanino dyan. Yumuko si Lance. Alam naman nating hindi the best ang isang tulad ko sa mata ng papa mo. We don't have to entertain that idea. Nakaramdam ng inis si Mika. Pagdating sa kanya, ganito na lang. Ma'am, this is for you. Binigay ng isang server ang baso ng alak at tinanggap niya yun sabay tungga. Thanks. Pinabot po yan ng gentleman sa table na yon. Sinundan ni Mika ang tingin ng direksyon at halos mapamura siya. Si Benedict ang nagbigay ng alak. Pweh! Anong gentleman? Baka nga ako pa makapatay dyan. Nakakasar!
Tumayo siya at umiling kay Lance. Magbubuk ako ng kwarto sa taas. Doon na lang ako maglalagi habang di pa tapos yung amo mo sa pakikipag-socialize. Ang amo ko ay papa mo. Okay. Let me handle the room for you. Mukhang namumutla ka na dyan. Napasobra ka na yata sa pag-inom. Umalis ang binata. Nahuli ni Mika ang malagkit na titig ni Antoinette kay Lance kaya mas lalo siyang nainis. Kailan ba titigil ang babaeng to? Dapat sila ni Benedict ang pinagpaparis eh. Inis niyang saad sa kawalan. Noong ihatid siya ni Lance sa kwarto, naging triple na ang tindi ng kanyang pagkahilo. Mainit ang kanyang katawan at may kakaibang pakiramdam sa pagitan ng kanyang hita. Tila ba namamaga ang kanyang pribadong parte? Maging ang dibdib niya ay hindi na normal ang paninigas. Nahihindik na napatulala si Mika. Alam niya na si Benedict ang salarin sa nangyayari. Siguro gusto siya nitong pagsamantalahan o hindi kaya gusto siyang turuan ng leksyon sa pagpapahiya niya rito kanina. Napatakip si Mika ng muka. Naiiyak siya dahil alam niya sa hinaharap, mapupunta lang ang pagkababae niya sa taong hindi naman niya gusto. Sa taong hindi niya lubos na kilala. Para sa perfect business plan ng kanyang papa. Kung ganon, mas gugustuhin niyang mapunta ito sa lalaking tunay na naa-attract siya. Walang iba kundi si Lance. Lance, bulong niya sa lalaki na bumubuhat sa kanya. Seryoso ba si Papa kay Benedict? Yes. Pinag-uusapan na nilang iimbitahan ng mga tao sa magiging kasal niyo. This is not a love match, Mika. You'll marry him for convenience. Pumikit siya at humilig sa dibdib ng lalaki. Baka di ako ganun kamahal ni Papa. Kaya napakadali para sa kanya na ipamigay ako sa iba. That may be true. Kung ako ang papa mo, hindi kita ipapakasal sa kung sino-sino. He's a bad father. Good provider nga pero hindi lang pera ang sukatan para maging mabuting ama ang isang lalaki. Nakagat ni Mika ang labi nung muling dumoble ang init ng kanyang katawan. Kung i-adopt mo na lang kaya ako so you can be my daddy? Namilog ang mga mata ni Lance. Tumigil ito sa paglalakad at seryosong tumingin sa kanya. Na-offend ba kita? Sorry. Bababa na ako, Lance. Bumalik ka na sa party. Ihahatid kita sa kwarto mo. Pagpasok sa silid, pinasak ni Mika ang keycard sa holder nito para ma-activate ang ilaw sa loob ng silid. Pinatong siya ni Lance sa malambot na kama. Ayos ka lang? I can feel your temperature. Nilalagnat ka ba? Hindi siya lagnat. Naiiyak na sabi niya. Mas malala eh. Masakit dito sa dibdib ko, pati dito sa baba, Lance. Dumilim ang mukha nito. Tatawagan ko si papa mo. Siya nga ang dahilan kung ba't ako napagtripan ng Benedict na yun eh. Tapos siya rin ang hihingan mo ng tulong? Anong gagawin ko? Pwede bang tabihan mo ako ngayong gabi? Ngayon lang, please. Kukuha ko ng maraming unan para may mayakap ka. Alam mo, hindi yan ang ibig ko sabihin, Lance. Alam mo, wag ka nang magkunwari. Niyakap siya ni Lance. Ang mahigpit itong kapit sa kanyang katawan, nagdudulot ng kakaibang saya sa kanyang dibdib. Wala ka sa tamang pag-iisip, Mika. Ayoko mapunta sa taong di ko gusto, Lance. Ikaw, may tiwala ako sa'yo. Gusto mo ba talaga mapunta kay Benedict yung pagkababae ko? Agad na lumapat sa bibig niya ang nagbabagang labi ni Lance. Napangiti si Mika dahil alam niyang nagwagi siya. Makukuha niya ang gusto sa gabing yon. Naging mabigat ang kapalit kinabukasan. Nawawala si Lance at hindi niya ito matagpuan. Sinabi ng kanyang ama na biglaang lumipad ito patungong abroad. Pero alam niya na posibleng may kinalaman ng kanyang papa sa pag-alis nito. Binayaran kaya si Lance? Tinanggap ba ng lalaki ang pera? Kung ganun nga, hiling ni Mika na sana sapat ang nakuha nito. At sana hindi napahamak ang lalaking yon. Alam niya na siya may pinakamalaking responsibilidad sa nangyari. Batid niya na baka awa lang ang nagtulak kay Lance para makasiping siya. Hahanap ako ng bagong sekretary. As for you, you don't have to get back to work. Mag-focus ka sa kung anong gusto mong gawin sa buhay. Sabi ng kanyang ama. Sumaya si Mika kahit papano. Lalo na nung nalaman niya na tinigil na sa wakas ng kanyang papa ang pakikipagsosyo sa pamilya ni Benedict. Everything is fine. Sabi niya sa sarili, kahit pa namimiss niya si Lance. Kahit pa hindi mawala sa isip niya ang malalapad nitong balikat,
Malakas na pangangatawan at matamis na labi. Nahulog siya ng tuluyan kay Lance. Ang dating atraksyon lang, ngayon napunta sa matinding pangungulila. Lumipas ang 1 buwan. It's early in the morning, Iha. Minakain ka bang masama kaya ka nagsusuka? Puna ng kanyang ama nung magkasabay sila sa hapagkainan. Wala po akong ganong kumain, Papa. Mababa po yata ang iron ko. Nahihilo ako nitong nagdaan at nasusuka. Tumigil sa pagkain ng kanyang ama. Nagpabili ito ng pregnancy test sa tauhan. Natawa na lamang siya. Pa, you're being silly. You don't have to act like a fool, Mika. And I'm not a fool. Kung wala kang balak na umamin sa akin, fine. Pero sinabi sa akin ni Lance ang lahat bago siya umalis. You slept with him, and it happened 3 times. Nawala ng kulay ang kanyang muka. Pa, I know. Just shut up. tinikom ni Mika ang bibig at naghintay na lamang. Nung matanggap niya ang pregnancy test, hindi niya malaman kung anong dapat niyang maramdaman. Natatakot siya at nalulungkot, pero may parte ring masaya kung sakali mang nagdadalang tao siya. Parte yun ni Lance na naiwan sa kanyang sinapupunan. Bunga ng kanyang paglakas loob na sumuway sa gusto ng kanyang papa. 2 lines. Matamlay na sabi ng ama. You're pregnant. Ngumiti siya. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang papa at mabilis siya nitong sinampal. Napatulala si Mika dahil sa lakas. Sumisingaw ang hapdi sa kanyang muka. Do you plan to keep it? May iba pa bang option pa? We can get it out habang wala pang pitik ang puso niyan. Umiling siya at malungkot na tumawa. Pasensya na pa. I plan to raise this child. Ginusto ko to at kung mag-isa ko siyang palalakihin, ayos lang. I wanted Lance. And he gave this to me. Bahala na kung tutol kayo sa gusto ko. Buhay ko naman to. Umalis siya at padabog na umakyat ng hagdan. Namamaga ang kanyang pisngi, pero nakangiti pa rin siya. With a baby in her stomach, she's no longer alone. May kakampi na siya sa laban ng buhay. Makalipas ang 8 taon, ang inaasahan ni Mika na isang bata naging quintuplets. Hindi lang isang kakampi ang meron siya kundi munting army ng mga bata. Good morning, Mama! Bati ni na Violet, Harry, Sandy, James at Amber. Nakaupo sa pagkainan ng mga ito. Naglagay ng prutas si Mika sa altar ng kanyang ama bago umupo para sabayan ng mga anak. 3 taon na mula nang mamatay ang kanyang papa. Lahat ng kanilang ari-arian napunta sa kanya. Dahil dyan, ang dating intern naging boss na ng kumpanya. Umattend ng maraming seminar si Mika. Nagpa-mentor siya sa mga naging kaibigan ng kanyang ama bago tuluyang nakuha ang kumpiyansa na magpatakbo ng negosyo. Naging motibasyon niya ang quintuplets na anak. How's the first day of school? Tanong niya sa mga bata. Boring, Mama. They make us play and sing? Ani Amber. Mas gusto ko magturo si Tita Geraldine, Mama. She taught us how to fight. Sabi ni James, I want more hot dogs. Request ni Violet na agad sinangga ni Harry. Abutin mo, you have hands, Violet. I can't reach. You can, umaarte ka lang para ibaby ka ni Mama. Nagkibit balikat si Mika. Hinayaan niya ang dalawa sa kanilang girian habang kumakain. Nung matapos sila sa almusal, hinatid niya ang mga bata sa eskwelahan. 3 p.m., okay? Susunduin kayo ni Manong. You don't move anywhere but stay in the car until 5 p.m. kasi tapos na ako sa work niyan. Get it, guys? Understood, Mama. Pinapasok niya ng classroom ang mga anak bago bumalik sa van. Tiningnan niya sa planner ang lahat ng kanyang gagawin. Napahilot siya sa sentido. Naghahanap pa sila ng kapalit ni Nadia, no? Tanong niya sa driver. Opo, ma'am. Sasama ako sa screening. Pipili ako na magiging sekretary ko. Napakarami ng kanilang kailangan basahin at pirmahan sa opisina. Mas mapapabilis ang trabaho niya kapag may sekretary ang umaalalay. Noong una hindi siya sanay sa presensya ng ibang tao. Hirap siyang pagkatiwalaan si Nadia. Noong naging okay na siya sa wakas, saka naman nag-resign ng babae dahil magpo-focus na raw ito sa pagbuo ng pamilya. Pagpasok sa company building, hinawi niya ang buhok. Diretso ang tingin niya sa presidential lift. Maya-maya,
Nagpunta siya sa HR department. Bumukas ng double doors. Binati siya ng mga empleyado. Ngumiti si Mika sa lahat bago umupo sa isang swivel chair. Go on, I will just spectate right here. Kalmadong saad niya. Nagbasa ng mga dokumento si Mika habang nakikinig pa rin sa sagot ng mga aplikante. Gusto niyang maging present sa paghahanap ng sekretary pero ayaw niya ring pabayaan ang workload sa taas, kaya dinala niya na lamang dito ang iilan. Alright, Mr. Lance Bernardo, banggit ng interviewer. Good morning, ma'am. Nagpanting ang tenga ni Mika sa pamilyar na boses na yon. Nagangat siya ng tingin at nakasalubong ang nagmature na mukha ni Lance. Ngumiti si Mika. Pinakinggan niya ang sagot ng lalaki bago tumango. He's hired. Mr. Bernardo, I will expect you to be in my office within 30 minutes. Gladly, Miss President. Mabilis ang hakbang niya patungong opisina. Nangatala ang labi ni Mika at hindi siya makapag-decide kung anong unang itatanong. San ka nang galing? Ba't nawala ka nalang bigla? Yun ang nais niyang malaman agad. Akala niya nakamove on na siya sa lalaking ito. Yun pala, natutulog lang ang puso niyang patuloy pa rin sa paghihintay. Paano niya makakalimutan si Lance kung araw-araw siyang napapaalalahanan ng mga bata? Kamukhang-kamukha ng mga ito ang kanilang ama. Paano niya sasabihin kay Lance ang tungkol sa mga ito? Miss President, Untag ng lalaking kapapasok lang. is the time not appropriate? I can come back later. Mr. Bernardo, sit down. Where did you come from? States, Miss President. Wag nang Miss President, just call me Mika. Hindi mo pa naman siguro ako nakakalimutan. Of course not. I heard matagal na nawala ang papa mo. My condolences, Mika. Thank you. It's been 3 years. Hindi na ganun kasakit. Matanda na ang papa ko. At some point, he has to meet the Creator. It must have felt so good to finally have your freedom. Hindi naman ganun kasama si papa. Hinahayaan niya rin ako sa gusto kong mangyari. Ngumiti siya bago tumikim. You're still single at age of 35? Nabasa ko ang CV mo. Hindi ko kasundo ang mga babae mula sa States. I'm afraid I'm too vanilla for them. Ikaw? Vanilla? Ngumiti si Mika at napailing. Well, kamusta ka nito mga nagdaang taon? I'm okay. How have you been, Mika? Masaya? I'm glad to hear that. So about work? Yes, right, okay. Ipinaliwanag niya sa binata ang kanyang rules and preferences. Nagpa siya siyang wag mo nang sabihin ng tungkol sa mga bata dahil maaga pa. Hindi niya alam ang tunay na intensyon ni Lance sa pagbabalik nito. It's nice to see you again, Lance. The pleasure is mine, Mika. Naging masaya ang unang linggo ni Mika mula nang bumalik si Lance. Hindi pumantay ang nauna niyang sekretarya sa isang dekada nitong experience sa trabaho. Isang tingin niya lang sa lalaki, agad na nababasa nito ang kanyang intensyon. Maganda ang offer ng Bilirama. Bakit pinatpatagal mo yung usapan? Kasi tayo lang ang meron ng hinahanap nila. We will only agree kapag mataas na ang presyo ng bili nila sa produkto natin. You're ruthless. Yes. Yes. Mula nang mawala si Papa, tumaas ang revenue ng kumpanya. And it did not happen overnight, Lance. I worked hard to yield better results. Don't shame the method that gives you your salary. No. I was just kidding. Hindi masama ang ginagawa mo. Actually, mas malala pa yung pamamaraan ng iba dyan. You're just maximizing your product to get the best offer. Tumango siya at hinintay na umalis ang lalaki para kumustahin ng mga anak. May keypad na cellphone sina Amber at Harry para madali siya nila makausap. Mama? Guys, it's Mama! Tawag ni Amber. Hello baby, kumain na kayo? Yes po. I'm sorry if I'm busy. Babawi ako sa susunod, alright? It's fine, Mama. Here's Violet. Ma, I lost all my paper. Ayos lang. Next time, don't lose it. Me, Mama, I lost my ball pen. Ani James. Panghuli, sumigaw si Sandy sa cellphone. Mama, I lose my shoes. Ang isa? Dalawa. Nakapaalang ako ngayon, Mama. What? Napahila mo siya ng palad. Sandy, matatanggap ko pa kung isa lang yung nawala, but two? Sinadya mo yan eh. Maybe.
Anong maybe? Sandy ha, lagot ka sa akin mamaya. Pumasok ng opisina si Lance, nagpaalam siya sa mga bata. Goodbye, mamayang gabi na lang. Okay, Mama. Sigaw ni Harry. Sino yun? Nothing. Just issues within the home. Alright, may event ka mamayang 1 p.m. I already spoke with your family stylist para maipaghanda ka niya na maisusuot. Pahayag ni Lance. Kinabahan siya. Wait, it's already 12 p.m. I'll be running late for the stylist. Kukuhanan pa ako ng measurements dyan, saka hahanapan ng damit. Pinahanda ako ni Mika. 35, 29, 36, right? 35 ang circumference sa taas, bandang dibdib. 29 sa bewang, at 36 sa hips. I know. Tila umaapoy sa init ang kanyang pisngi. Paano mo nalaman? You? I take my job very seriously. Umabot sa puntong alam mo kung ilan ang sukat ko? Hindi ko maalala lumapit ka sa akin. I have a keen eye for numbers. Keen eye for numbers ba talaga yan? O keen eyes for your boss's body? Isinukbit ni Lance ang coat sabay talikod. Can't it be both? I am your secretary after all. May pakialam ako sa katawan mo. Your health is part of the scope of my job description. Talaga lang ah? Yep. Baka balak mo ako ireklamo sa HR at sa mismong harap ng board. Yun ang irarason ko. Humupas sa wakas ang kanyang inis. As if namang i-report kita. Huwag ka mag-alala. Good. Tara na. Napahawak si Mika sa dibdib nung makaalis na ng silid si Lance. Kahit pa sabihin itong parte ng trabaho ang pag-aalaga sa kalusugan niya, kinikilig pa rin siya. Tapos na kasi si Mika sa edad, kung kailan napapaniwala pa siya ng salitang lumalabas sa bibig ni Lance. Kailan pa naging parte ng kalusugan niya ang pag-alam sa exact shape ng kanyang katawan? Umiling si Mika at naglakad na paalis. Nag-enjoy siya sa naturang event. Late nga lang umuwi si Mika dahil sa traffic, kaya sa pag-uwi niya nakaupo na ang defense panel na kukwestiyon kung saan siya nanggaling. Did you eat na, Mama? Tanong ni Harry. Yes, baby. Sinong kasama mo, Ma? Ani Amber. Si Mr. Lance Bernardo, sekretary ni Mama. I don't know him. Puna ni Sandy. Can we get to know him? Tanong ni James. Nope, sorry, busy siya lagi. Aw, that's a boring party. Komento ni Violet. Ngumiti lamang siya sa mga anak. Kahit pagaling siya sa isang event, nakipaglaro pa rin siya sa mga anak saka natulog. Hindi niya man lang nagawang tanggalin ang makeup dahil sa pagod. Mabuti na lang, nawala ang atensyon ng mga bata kay Lance. Balak niya na maipakilala ang mga anak sa lalaking yon. Uunti-untiin niya muna, para hindi mabigla ang magkabilang panig. Hindi pangkaraniwan ang pagkakaroon ng 5 anak, no? Ang hindi alam ni Mika, hindi nakakalimot ang mga bata. Nalingat man ang atensyon nila, babalik at babalik sa topic na yon ng 5. So, who's this Lance Bernardo, guys? Baka pwede natin siya i-search. Untag ni Amber. You can try. Diyan sa keypad, I will cheer for you. Mabait na sabi ni Violet. Gabing-gabi na si Mama umuwi. I think we should go to the office. Tignan natin kung may umaaway ba kay Mama doon at pumipilit sa kanya na mag-work ng matagal. Determinadong ani James. Matagal na tayong lagi nasa parking lot lang. Maybe this is our time to go out and get inside the building. Excited na mungkahi ni Sandy. I agree. Let's go and look at where Mama works. Pagsang-ayon ni Harry. Pumalakpak si James. Okay guys, huwag natin sabihin kay Mama kasi di yun papayag. Fine, ikaw Sandy shut up ka. Saway ni Amber. Natulog ang mga bata na may kanya-kanyang expectations sa mangyayari kinabukasan. Lahat sila. May iba't ibang inaasahan. Pero lahat ng yon, hindi pumantay sa kanilang natagpuan sa opisina ng kanilang ina, kinabukasan. Pagkatapos ng kanilang klase, agad nagsiupuan ng mga bata sa van. Inaasahan ng driver na matutulog sila pero ang hindi nito alam, nakapikit lang ang mga bata pero wala silang balak magpahinga. Huminto sa parking lot ang van, lumabas ang driver para batiin ang mga kaibigan sa labas. Unang bumangon sa pagkakasandal si Amber. Guys, everything is clear. Outside, go, go! Bumaba sila ng van at nagtatakbo papunta sa likod ng isang malaking basurahan. Paano yan? Nasa entrance si Manong driver, kausap yung guard.
Daing ni James. What if I use the phone to call Manong? Mungkahi ni Harry at agad itong isinagawa. Come on, Manong, answer me. Harry, may problema ba? Pabalik na ako dyan sa van. May masakit ba sa'yo? Magsabi kayo agad Nagpoop si Sandy sa skirt niya. Come here, Manong, we need help. Ano? Tumatakbo na ngayon si Manong driver pabalik sa naturang sasakyan. Lumipat sila ng pwesto, saka pumunta sa entrance ng building. Hi, sir. Kami po ang anak ni Mama Micaela Davis. Sabi ni Manong driver, pumasok daw kami sa loob kasi may problema sa van. Ganun ba? Kaya pala nagmamadali siya. Hala, sige. Maupo muna kayo sa lounge area, ha? Agad silang nagtatakbo papasok sa loob ng tanggapan. Namamanghang inikot ang tingin sa paligid. Lahat ay napakaganda. Walang ganito sa school. As expected, napakagaling talaga ni Mama. Bulalas ni Harry. I want to be here after school. Ba't kaya di tayo pinapapasok ni Mama dito? Tanong ni Sandy. Maybe because of you. Makulit ka kasi, mababasag mo lahat ng gamit dito. Sagot ni Amber. That's harsh, Amber, but true. Hindi ako makulit, no? We should ride the elevator. Dito tayo kasi walang tao. Bilis na, guys! Sabi ni Violet. Wait, kids, sino parents nyo? Wait, pigilan nyo, guard! Tawag ng isang babae galing lobby. Pinagpipindot ni Sandy ang lahat ng buttons sa control pad ng elevator. Sumara sa wakas ng pinto at sabay sila nakahinga ng maluwag. That's great, guys! Good teamwork! Up here! Pag-cheer ni James, lahat sila nagsi-appear. Ngayon, saan natin hahanapin ang office ni Mama? Untag ni Sandy. Natahimik ang lahat. Kunot-noo silang tumulala sa loob ng elevator saka nagpalitan ng idea. Magtanong-tanong na lang kaya tayo. No way! Nakita mo yung girl kanina, pinigilan niya tayo. I feel like hindi tayo welcome dito. Puna ni Amber. Let's just look for every floor. Hanggang 15 lang naman, no? Pagbukas ng pinto, isang Ginoo ang bumungad sa kanila. Napakatangkad at napakalaking tao. Nakasuot ng planchadong slacks at itim na suit. He's a giant! Tili ni Amber. Napaatras naman sina James at Harry. What do you want from us? Baka kukunin ka niya yung magkamukha kayo eh. Sabi ni Sandy bilang ganti sa sinabi nito sa kanya kanina. Guys, calm down. Hi, sir. Ako po si Violet. This is Amber, Sandy, Harry, and James. We are quintuplets. Pumasok ang lalaki sa elevator at hindi nagsalita. Pinindot nito ang top floor. Nabalot sa katahimikan ng buong lift. Nagpalitan ng tingin ng mga bata. Di siya sumagot kay Violet. He's really rude. Komento ni Amber. Siniko ito ni Harry. He shouted at him first. Sabi mo pa nga giant siya. And sure ba tayo na hindi siya giant? Look at him! Bumuntong hininga ang lalaki. Pahapyaw na tumingin sa kanila. Ilang taon na kayo? When's your birthday? Who's your mom? We are 7 years old. Ang birthday namin, December 12. Mama namin, si Mama Mika. Sagot ni Violet. Bumalik sa dating pwesto ang lalaki. Nakamasid lamang ang 5, habang pabilis ng pabilis ang paghinga nito. You po sir, what's your name? Huwag ka mag-sir sa akin. My name is Lance Bernardo. It's nice to meet all of you. Lance? So you're the guy na kasama ni Mama sa party? The guy who made her go home late at night? Magkasunod na sabi ni Sandy at Harry. Siguro ina-overwork mo si Mama kaya late siya umuwi, no? Guys, calm down. Pakinggan natin ang sasabihin ni Mama. Seryosong tumango sila sa kanila. Sure, kids. Tanungin natin ang mama niyo. This day is about to get very, very interesting. Naitikom ng 5 ang bibig. Pakiramdam nila, may ibang pahiwatig ang lalaki. Ano kaya yon? Sa kabilang banda, napahilot si Mika sa sentido. Paano kasi tumawag ang driver niya para ibalitang nawawala ang 5 bata? Handa na si Mika na bugahan ng apoy ang tauhan nung bigla na lang tumunog ang kanyang intercom. Nagsumbong sa kanya ang tauhan sa lobby na may 5 batang nakapasok sa presidential lift. Napagtagpi-tagpi niya ang sitwasyon. Hindi nawawala ang mga bata,
kundi ginusto talaga nilang tumakas para puntahan siya sa opisina. Ito talagang mga makukulit na to. Humanda sila sa akin. Gigil na sabi niya. Hindi pa bumabalik si Lance mula sa isang department kaya umalis siya ng office para puntahan ang kanyang personal lift. Kagat-kagat niya ang mga kuko sa kanang kamay habang hinihintay ang pagbubukas ng elevator. Hi, Mama! Bati ng mga bata sa kanya. Naguunahang lumabas ng 5 para yumakap. Pinanatili ni Mika ang saya sa ekspresyon at hindi kailanman sumulyap sa lalaking nakamasid sa tabi. Nagkasabay pa ang 5, pati ang papa nila, sa elevator. Hindi malaman ni Mika kung maluluha ba siya o tatawa dala ng kaba. Lance! Natapos mo na ba yung papirmahan yung inutos kong dokumento? Yeah, I made photocopies. Hindi ko inasahang makakasalubong ko rin ang mga carbon copy ko. I didn't know you have kids. Kalmadong balik ni Lance. Let's talk about this later, okay? Right, tama ako. Adopted si Harriet. James, guys, kukunin kayo ng papa niyo. Panunokso ni Sandy. Mas lalo naging awkward ang paligid. Hinampas ni Amber ang braso ni Sandy. We are quintuplets, kay mama tayo galing. So if you're saying na papa ni na James at Harry si Sir Lance, para mo na rin sinabi na papa natin siya. Nahihirapang huminga si Mika. Tumalikod siya at pagak na tumawa. Kids this day, Lance. Alam mo naman, sinasabi agad ko ano nasa isip. Let's get inside. Maaga akong uwi ngayon, kaya mag-aayos na ako ng mga gamit. And that means I'll come with you, right? Sasama ako sa pag-uwi niyo. Ba't ka naman sasama? Do I need to say it, Mika? Agad siyang tumango. Oo na, sorry. Sinusubukan ko lang naman lumusot eh. Lumusot saan, Mama? Tanong ni James. That's enough. Pagod na si mama niyo. Help her pack and then I'll drive you guys home. Bumagsak ang panga ng mga bata. Lumapit si Amber kay Mika at sinundot sa kanyang tagiliran ang daliri nito. Mama, he's very strict. I-fire niyo na po. How can I fire your father, Simpleng sabi niya bago pinangunahan ang pag-alis. What? Bulalas ni Amber. Hinayaan ni Mika ang mga anak na mag-usap habang nagpapalitan sila ni Lance ng mapag-akusang tingin. Pagdating sa bahay, naging tensyonado ang bawat pagsubo ng kanin sa hapagkainan. Lahat ay takot na magingay. Tila ba may kung ano sa hangin na nagsasabing isang maling galaw, may mababasag. Is it true that the man is our father, Mama? Tanong ni Harry. Hindi na ito makapagpigil. Inilibot ni Mika ang tingin sa mga kasama sa mesa. Maging si Lance nag-aabang sa kanyang sasabihin. Tumango naman siya. Yes, siya ang papa niyo. Nawala siya na matagal kasi nasa state siya nito mga nagdaang taon. Hindi makapagsalita ang mga bata. Estranghero ang turing nila kay Lance. Kahit pa sabihin niyang ito ang kanilang ama, hindi naman nun automatic kung mabubura ang mahabang taon na hindi sila magkasama. Nakita ni Mika ang mahigpit na hawak ni Lance sa kubyertos. Sumikip ang kanyang dibdib habang iniisip na baka hindi nito nagustuhan ng balita. Hinintay niya makapasok sa silid ang mga bata bago sila nagharap ng lalaki sa balkonahe ng bahay. Hindi ito nagsalita agad. Napilitan si Mika na magtiis sa katahimikan. Inabot ng halos 1 oras bago nakuha ni Lance na bumuntong hininga at humarap sa kanya. Your father asked me to handle a branch in the States. Ang sabi niya, malaki ang profit doon. Gusto niya sukatin ang kakayanan ko bilang lalaki. It was a test, he told me, to see if I'm worthy of you. I'm sorry kung inasahan mo na pagkatapos na nangyari sa atin. Hahayaan kita magpakasal pa rin sa iba. I just can't do that. Kaya habang tulog ka pa, pinuntahan ko ang ama mo at inamin ko ang lahat. I'm more than willing to have you as my wife back then. You know? Naging blanko ang isipan ni Mika. Tumingala siya kay Lance at di malaman kung ano ang dapat sabihin. Ngumiti lang ang lalaki sa kanya. Your father told me it was an opportunity and that I have to grab it. I did. Pumayag ako na agad umalis, hindi nagpapaalam. Kasi ang sabi niya iiyak at magmamakaawa na wag ako umalis. Pagdating ko sa States, nawala ang bagahe ko, nawala ang wallet ko, ang cellphone ko, kahit ang passport ko ninakaw. Nalaman ko rin na ipapasara na ang branch na tinutukoy niya nung panahong yon. Guess who arranged all that, Mika?
Halos pabulong na sambit ni Lance. Ilang taon ako naging palaboy doon. It took years bago ko nakontak ang sarili kong pamilya. I endured a lot just to come home. I even wanted to hate you. Gustong-gusto kong magalit sa'yo kasi anak ka ng papa mo, but I can't. Tumingala si Lance at nanginginig na bumuga ng hangin. Alam ko na wala kang ideya sa ginawa ng papa mo. It was my fault because I trusted him a lot. Sa pagbalik ko dito, wala akong ibang gusto kundi makita ka sa malapitan. Pero di mo man lang sinabi nandiyan ang 5. Why lie to me, baby? Hindi naman kita sinaktan kahit kailan, di ba? Sinugod ni Mika si Lance at niyakap ito ng mahigpit. Rumaragas ang malalaking patak ng luha sa kanyang pisngi. Lance, I'm sorry. Sorry. Tell me. Explain to me why. Kasi hindi ko alam. Ipapakilala ko naman sila sa'yo pagdating ng araw eh. I just wanted to get to know you better first. Matagal kang nawala kaya pinoprotektahan ko lang yung mga bata. Did you have anyone before? May kinilala ba silang ibang lalaki bilang tatay? Nagtagis ang bagang ni Lance. Namumula ang mata nito dahil sa galit. Did you let them call any guy papa before me? Wala. Kumalma ka nga, Lance. Di ko naman magagawa yun, no? I'm sure nagtanong-tanong ka na sa opisina tungkol sa akin. I never dated anyone, okay? Di ko rin alam kung bakit. I feel guilty and I feel dirty sa tuwing iniisip ko na may ibang lalaking hahawak sa akin. Lance, ikaw lang naman ang ginusto ko mula noon pa eh. Tumigil sa wakas ang lalaki. Nabawasan ang galit sa mga mata nito, napalitan ng pagod. Isinandal ni Lance ang kanyang ulo sa leeg ng babae. Ayaw siya nitong pakawalan, kaya hinayaan niya ang lalaki sa gusto nitong gawin. Napasulyap siya sa gilid at nakita ang nakabukas na bintana sa silid ng mga bata. Nakasilip ang 5 ulo sa kanilang direksyon. Ngumiti na lang si Mika bago nagsalita. Papa's home, kids. Tumango sila at isa-isang umatras mula sa bintana. Panahon na upang magkausap ang mag-aama. Kinabukasan, kinailangan ni Mika na mag-day off para bigyan ng time si Lance kasama ang mga bata. Dinala niya sa bahay ang mga papeles na kailangang tapusin. Nakikinig siya kay Lance habang kinakausap nito ang mga anak nila. Nung una may iyakan at tampuhan, pagkaraan ng ilang oras, nag-umpisa na naman si Sandy sa pangungulit. Bad ba ang mga homeless people sa States, Papa? Tanong nito sa ama. Yes, may mga homeless people doon na mababait. Pero kung nasa ibang bansa ka, it's safer to assume that they are all bad kaysa mapahama ka sa maling pagbibigay ng tiwala. Why do they become bad? Ani Amber. Out of desperation? Or gumagamit sila ng illegal na gamot? They become deranged and hurt other people. Kung nandun ako, I'm sure you will be safe. I can protect you, Papa. Sabi ni Sandy. Nandiyan na naman siya. Pasaring ni James. Anong sabi mo? You say you're strong. Umiiyak ka nga agad pag inaasar kita. Umirap naman si Harry. We're talking about Papa here. Ba't di kayo lumabas para mag-away? Sinisira nila yung usapan dito. I say, ipa-adapt na lang natin sila. Mungkahi ni Violet. Natawa si Lance sa sinabi ng bata. Kiming umiti si Violet. Nag-smile si Papa, that means tama ako. What? Sabay na sigaw ni na Sandy at Harry. No, that's not what I meant. Natawa ako kasi nag-aasaran kayo. Ginagawa din namin yan ng mga kapatid ko dati. It's just so funny to see now. Mga anak ko naman ang ganito. Maligayang sagot ni Lance. Hinintay ni Mika na magsialisa ng mga bata bago tumabi sa lalaki. Nagugutom ka ba? Kung may gusto kang kainin, magsabi ka lang. Do you want drinks? Marunong ako maghalo ng iba't ibang juice. Stay here. Nagtatrabaho ka pa rin kahit nasa bahay, di ba? Yup. Ibigay mo sa akin ang kalahati para matapos natin agad. After that, you'll have more time to spend with the kids. Ikaw dapat na nakikipaglaro sa kanila. Ako naman kasi kasama nila ako mula pagsilang hanggang sa unang araw nila sa eskwela. Ikaw, time mo na para masolo ang mga bata. Hindi ba tayo isang buong pamilya? Natameme si Mika sa tanong ni Lance. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaki. Umiling naman ito. Pakiramdam ko gumagawa ka ng distansya sa pagitan nating dalawa. Ang iniisip ko pa naman, Mika, mag-asawa tayo. Didn't you say you were waiting for me? Sabi mo, naghirap ka sa States.
Sabihin mo sa akin kung anong ginawa mo doon. You're worried that I sold my body for money? Yun ba yun? Iniisip mo na nakipag-sex ako sa iba para sa pera? Oo, Lance. Asar na tumawa si Lance sa kanya. Aaminin ko, muntik na. I was so hungry. Dagdag pa na galit ako sa mundo. I wanted to let everything go and just surrender. Pero nung gagawin ko na, nasuka ako. Masaya ako na di mo tinuloy. I'm glad to. Kung ginawa ko yun, baka nagkasakit pa ako. Tapos di ko na kayo naabutan. Maybe God has better plans for me. Pasensya na kung masyado akong critical sa'yo Nasanay ako na mag-isa kaya naninibago ako sa pagbabalik mo. I am happy. Ibig sabihin kasi nito, maingat ka sa lahat ng bagay. Napapanatag ako kahit papano. It's good to be with someone who will never cheat, Mika. Para bang sa panaginip lang may taong ganun. Nandito naman ako If you promise me your loyalty, hindi ako mangangaliwa. Hindi ako magkakagusto sa iba. Gusto ko maranasan na mahalin ng isang tao na ako lang ang nakikita. Can you be that person, Lance? Hayaan mo akong pagbayaran yung nagawang kasalanan ni Papa. Let me serve you for the rest of our lives. Hiling ni Mika sa lalaki. Sinubukan ni Lance na maging seryoso, pero sumilay pa rin ang isang ngiti sa labi nito. I know it's wrong to let you serve me for life. Yung papa mo may atraso sa akin, but at the same time, Mika, gusto ko yan. I've been through hell, baby. Let this space beside you be my heaven from now on. Masayang tumango si Mika. Inilabas niya ang cellphone at nagpunta sa notepad app. Inilista ko rito lahat ng dapat nating gawin. Please look into it. Yan nasa pinakahuli, okay ba yan para sa'yo? Move in with you? I agree. Saan ako matutulog niyan? Are you joking? Magkatabi dapat tayo. Sinisigurado ko lang. Nakangiting sabi ng lalaki. Napanguso si Mika. Isasabay natin ang mga bata sa paghatid at pag-uwi galing trabaho. Kung may gusto kang i-explore na posisyon sa kumpanya, magsabi ka lang sa akin at ibibigay ko sa iyo agad. I'm happy being your secretary. Nababantayan kita at walang aaligid sa iyo kapag nandyan ako. Marami pa namang papansin na lalaki sa ibang kumpanya. Napailing na lang si Mika. Okay, sunod ay ang birth certificate ng mga bata. Aasikasuhin natin yon. Tinakpan ni Mika ang number 1 sa notepad. Hinawi ni Lance ang kamay sabay ngisi. Get married. Yan dapat ang una mong binanggit sa akin. The rest will follow right after that. Ayoko kasi na pakiramdam mo pinipilit kita. Lahat ng sinabi ko, they don't feel like I'm compensating you. Sa totoo niyan, kung papakinggan parang kinukulong kita, Lance. You can chain me whatever you want, Mika. Ilang taon ako naging palaboy. Sapat na yung freedom na naranasan ko doon. I want a permanent home with you. Nawala ng lakas ang kanyang balikat at kumalma siya sa wakas. That's all. Okay, ako naman. Napakurap si Mika nung makita ang nakatuping papel mula sa bulsa ni Lance. May hinanda rin palang kondisyon ng lalaki. Ang lahat na nandito, these are my wants. Tanging purpose lang ng lahat ng to ay para bumuti at lumalim ang ugnayan natin dalawa. I want to burn this distance between us. Number 1, I want kisses every day. Hindi ko sasabihin kung kailan, ilan, at saan. I just want to have it. At ikaw dapat ang mag-initiate. Number 2, sabay tayong kakain. Number 3, no secrets between us. Kahit maliliit na bagay, dapat alam ko. I don't want what happened before to repeat in our future. Pinakinggan ni Mika lahat ng sinasabi nito at nagkibit balikat. Hindi na kailangan ni Lance ng papel. Kusa niya nang gagawin ang lahat ng yun nang hindi pinapaalalahanan. Nalulungkot siya. Dahil umabot sa puntong bumaba ang confidence nito at umaasa pa ngayon sa mga kondisyon para maging intimate sila. Dumukwang si Mika at hinalikan si Lance. Pinunit niya ang papel na hawak nito sa hangumiti. May aircon sa master's bedroom. Gusto mo doon na tayo magpalamig? Sabihin mo ng diretso ang gusto mo, Mika. Inilapat niya ang bibig sa tenga ni Lance at ibinulong dito ang kanyang request. Umawang ang labi ng lalaki. Sure. I'll give you everything you want. I love you, Lance Bernardo. Bumilis ang hakbang ni Lance paakyat na hagdan. Nakagat ni Mika ang pang-ibabang labi. Sa wakas, nagbalik na ang lalaking ito sa kanyang bisig. Makalipas ang ilang buwan,
Upang mapanatag si Lance, pinagbigyan ni Mika ang gusto nito na magpakasal muna sa Wes. The man was willing to sign a prenuptial agreement para walang masabi ang ibang tao, pero nagpumilit si Mika na hindi na kailangan yon. Alam niya kung gaano kasakit ang ginawa ng kanyang papa. Hanggang ngayon nahihiya pa rin siya sa nangyari, kaya hindi niya kayang pagdamutan si Lance. He wanted her tied securely by his side. Wala na maglalayo sa kanila kahit pwersahin pa ng kahit sino. Ma, si Sandy may sinira na naman! Reklamo ni Amber. Look, ma! Tumayo si Harry at nagtatakbo papunta sa kanyang tabi dala ang isang libro. Dahil kinahiligan ng mag-aama niya ang pagbabasa, may malaking library na sa bahay. Lahat ay dedicated para kay Lance. Maliban na lang sa maliit na sulok kung saan may children's corner na pinagtsatsagaan ng 5 bata. Lahat excited maliban kay Sandy. Anong ginawa ni Sandy? Ito, ma! Binuklat ni Harry ang libro. Nakita niya ang may ekstrang drawing ang bawat larawan sa mga pahina. Ang storyang 3 Little Mice naging 4 dahil sa kakatuwang drawing ni Sandy na may isang daga sa pinakagilid. Consistent ang bata dahil mula unang pahina hanggang huli, naroon ang ekstrang daga na ito. Nasapo ni Mika ang bibig. Sandy, ano to? Seryoso nagbabasa ang mga kapatid mo? Sinong seryoso? Yang si James hindi. Sabi niya 3 Little Mice, kita namang daga, pero sabi niya kuto raw. Lies! Mukha bang kuto yan? Katwiran ng bata. Di mo kasi nabasa yung book ni Papa. Don't let your eyes deceive your mind. My mind says it's kuto, kaya definitely hindi daga yan. Ani James. Napakurap si Mika. Nagpasya na lang siyang hayaan ng mga bata at mas piniling hanapin ng asawa. Lance? Here? Pinuntahan niya ito sa madilim na library at agad niyakap. Anong binabasa mo kanina? It's the Art of War. May binabasa ako ngayong iba kaso may dagdag na sa illustration. Di ko trip. Dagdag sa illustration? Baka may problema sa publication yon, love. I'm sure. The publishing house was not the issue. Nasa illustrator ang problema, si Sandy. Natawa siya ng malakas. Love, iti-terrorize ng lahat ng libro mo dito. Kailangan natin siyang kausapin. Sure, but don't worry. Di naman niya sinusulatan yung mga printed na salita, kaya nababasa pa rin. Kumuha ng libro si Lance mula sa isang shelf at binuksan ito. Pinagmasdan ni Mika ang masayang ekspresyon ng asawa. Nakita niya rin kung paano ito nabahala. Look, ngayon may butas na yung mga pahina. Ibinaba ni Mika ang tingin sa libro. Binuklat ang pahinang may sira. Oh, that's... Napapikit. Ang babae. Kumibot ang labi niya. Binutasan ni Sandy ang mga mata ng printed na tao sa libro. Ako nang kakausap. Ma, where's Papa? Ngumiti siya sa bata. Yung papa mo? Ayun. Binibilang ko ilang tao sa libro ang binutasan mo ng mga mata. What? Takot na sabi nito. Binabasa pala talaga ni Papa lahat ng books dito? Oo naman. Mahilig si Papa mo sa pagbabasa ng books just like all of you. Not me, ayoko magbasa. Lumabas si Lance at tumabi sa kanila. May dala itong drawing pad. Here, use this. Matagal na to nasa bag ko, pero hindi ko lang maibigay kasi nakakalimutan ko agad. Kapag gusto mo mag-drawing o magbutas ng kahit ano dito mo gawin. You're not angry, Papa? Oh, I am pissed. Binibili ang libro, Sandy. Hindi kami pumipili ng mama mo sa labas ng bookshop para mabigyan ng ganito. We spent money in it, and you ruined some of it. Namutla ang muka ng bata. Agad itong yumuko. Huminga ng malalim si Lance sabay squat sa harap ni Sandy. But I also recognize that we failed to make this activity fun for you. Sapat na yung marunong ka magbasa. Hindi na dapat namin pinipilit na kahiligan mo rin ito, kahit na di mo gusto. Maybe you will excel in a different way. The first step is to hone your desires into skill. Gusto mo mag-drawing? Here. Humupas sa wakas ang pagsinghot ni Sandy. Agad itong lumundag para magpakarga sa ama. Sorry na, Papa. Hindi na mauulit. I promise you. Sigaw ng bata. Titigilan niya na ba yung books natin? Bulong ni Harry. Sana. I just saw The Boy Who Cried Wolf natin na book. Sinuotan niya ng dress yung wolf.
Sabi ni Amber. Dapat lang napagalitan siya. Sabi ni James. Nagkibit-balikat naman si Violet. Yung book na binabasa ko ginawa niya airplane ng isang page. I say, we should let other people adopt her. Vi. Saway ni Mika sabay iling. Just kidding, Mama. No one will want her anyway. Napabuntong hininga siya sa kakulitan ng 5. Matapos ng 3 oras sa library, iginiyan nila ang mga bata tungo sa labas para makapaglaro ng habulan. Umupo si Mika sa duyan at pinagmasdan ng asawa na naglalagay ng palaman sa tinapay. Ako na magtitimpla ng juice, love! Sigaw niya. Sit down. Tanging balik nito bago pumasok sa bahay. Binuhat niya si James at isinabay sa pagduyan. Tabi dyan para walang matamaan. Mama, no! Para ako nasa roller coaster! Tili ni James. Last turn, baby. Naiihi ako, Mama! Agad niya itinigil ang duyan at hinayaan ang bata na magtatakbo paalis. Who's next? Maangas na sabi niya sa 4. Tumakbo sila palayo. Hinabol ni Mika si Violet hanggang mahuli niya ito. Gotcha! No, Mama, I will die! Duyan lang yun, nak? Ba't ang lapit yun na maabot yung bubong? That's so scary! Mama, isusumbong ka namin kay Papa! Reklamo ni Amber. Your Papa won't do anything to me. Nagsama-sama ang 5 para puntahan ang kanilang papa sa kusina. Humiga naman si Mika sa damuhan at tumingala sa langit. Dumungaw sa kanya si Lance. May sinabi sa akin ng mga bata. Na? Makulit ka raw and that I should handle you. Oh, I'm so sorry, Mr. Bernardo. Hindi ako napapwersa ng kung sino dyan. Not even you. Nag-squat si Lance para haplusin ang kanyang pisngi. Binago ko ang attic. Gusto mo ba makita? That will be a resting place mula sa mga bata. Alam ko napapagod silang kasama ka minsan. At ikaw din sa kanila. Sure, pupunta tayo doon ngayon. Nasa kusina ang 5 kumakain. Matutulog din sila pagkatapos kaya tara na. Dumaan sila sa living room ng bahay. Nakita ni Mika ang pagkindat ni Lance sa mga bata. Bago sila umakyat sa 2 palapag. Binuhat siya ng lalaki paakyat na attic. Natagpuan ni Mika ang isang malaking couch at carpet sa sahig. You can sleep, ako naman magbabasa. This way, we can both rest from the kids. Napangiti si Mika. Agad siyang lumundag sa couch at hinimok si Lance na umupo. Ginawa niyang unan ang hita nito. Thank you, Lance. Welcome, just rest. Pumikit si Mika. Pinakalma ang pagod na katawan. Minsan, napupuno rin talaga siya sa mga bata. Hindi naman nila sinasadya na maging pasaway. Sadyang hilaw pa ang kanilang pag-iisip kaya dapat bigyan ng pasensya. Sleep well, Mika. Okay, Lance. Matagal bago napatawad ni Mika ang ginawang paglilihim ng kanyang papa. Saka lang siya nag-alay rito ng pagkain ulit nung naikasal na sila ni Lance. Hindi niya kailangang palakihin ng mag-isa ang mga bata, pero dahil sa pagiging judgmental ng kanyang ama, napilitan silang bumalik sa umpisa. Sa huli, naglakas loob pa rin si Lance na lumapit at magpakita muli. Umaasa na hindi pa siya taken pagkatapos ng 8 taon. Hindi ito nagkamali dahil waiting pa rin si Mika. Naging priority niya ang mga bata at hindi nagmadali sa pagpasok sa pakikipagrelasyon. Kusang dumating ang taong pinakahinihintay niya. Isang leksyon ito para kay Mika na laging unahin ang mga responsibilidad na napaka-importante at saka na ang sariling gusto. Dahil oras na pinasok ang pagiging magulang, wala itong day off, walang sick leave, at siyang titulo na hindi nabubura hanggang pagtanda. The End.